住哪里啊？住哪里？哇，这个树在这边长一个起来，你看，这厉害。这个什么？香蕉。这可能湿掉了，晒干一下。哦。这个什么牌子啊 ？Boost。啊？那个是 Boost， 这个不知道。Alito Crew。中国牌子。可能。你买路吧？你那个蛮暗，红红的蛮暗，有吗？有啊。走路去打包好。要走5公里哦。5公里？走到实时要5公里啊。这个什么？德惠。德惠，对。走1个小时。我们2个人走1个小时，差不多啊。可能。在哪里？要不要这边？这边比较近一点。OK。可以，没事。好。好，就这样哈。先帮我配好，现在就可以送来呀。好，我炒好这盘菜，还有2盘菜没炒完。盘菜炒好，先帮我送过来喽。好的。那个什么？就是这个洞会吃。Ano pa po yung mga preparations na ginawa niyo? Preparation, actually yung time na yun, biglaan lahat. Kasi yung demand, biglang sobrang taas na rin. So, gusto lang talaga namin maglabas lang kami ng maki, tapos nagugulat na kami. Parami na ng parami. Yung orders, online yan Online. So, Kailangan mag-hire ng hire. Yun yung actually yung problema namin, happy problem ang tawag namin doon, yung time na yun. Kasi ang inaano namin, makuha namin yung demand ng Mag-meet nyo, tama? Mag-meet namin. Okay yung problema. Kasi hanggang sa unti-unti na lang namin naaayos yung by department namin. Okay. So, may organic naman pala, by progression naman. Yes. Pero parang kailangan tumugon kayo sa pangangailangan, kaya kailangan yung umaksyon. Yan. So ngayon po, do you have now a physical store, a physical restaurant? Yes, opo. Kailan po from online? So kailan po nag-open naman po to? Can customers come and visit and eat in your restaurant? Bali yung una, so online kami 2020. Mga 2021, nag-start na kami ng physical store namin. So which is Kuwa Farmers to. So ito yung mga for takeout lang. Okay. After nun, 2022, so nagtayo kami ng first physical store with dine-in. Maliit lang na store. Nasa Taguig branch namin. Then after nun, after ilang months, 2020 rin naman ng December, Don Antonio naman, malang full store na talaga yun. 3 stores na, 3 store. Then after sa Don Antonio, ngayon, habang ginagawa namin yung
mga branch na yon, inaayos naman namin yung franchise program namin. Kaya ngayong Busy kayo. Kaya ngayong 2023, so yung natapos yung program, ngayon meron binuksan na yung first franchise namin sa Eton Centuries. Tapos, Sa Eton. yes, tapos ngayon, mga ongoing na construction. So meron po tinatayo sa Rockwell Ortigas Business Center, sa Marikina, then sa Angeles, then meron pa. Dami, Araneta po, yun po. Hindi ka naman mayabang, Sir Joven, ha? Hindi, joke lang. Hindi, you deserve to, di ba? Kasi pinaghirapan nyo yan, di ba? Pero, looking back, hindi nyo ba, naisip nyo ba na aabot kayo sa ganito? Sa ganitong punto sa business ninyo? Yung una, hindi. Pero yun yung goal namin. Yun talaga yung goal namin. Pero hindi namin akalain na Ganito kabilis. parang ganitong kabilis na nangyayari. Parang halos yearly may progress pa. Pero ano ang pinaka-challenge, Miss Monique? Ano sa tingin mo? Saan kayo nahirapan? Pahirapan kami sa tao po talaga. Kasi Kasi yung demand namin noon, sobrang, paano tayo kukuha pa ng mga chefs? Saan tayo kukuha? Magte-train dyan tayo. Kung paano namin, Kasi paano kami yung demand mag-attend. nung pandemic talaga sa amin is sobra po. Sobrang hirap kumuha na labas. Hindi naman basta-basta yung pagkuha na lang ng tao na marunong. So, iti-train mo pa yun. So, yun yung challenge. Yun, naging challenge sa amin. Happy problem naman. Oo nga. Pero Tsaka- sobrang dami talaga. Tsaka yung tao na mapagkakatiwalaan. Ayun, Yun na, totoo. na papasok sila sa trabaho on time kung kailan dapat, di ba? Tama, okay. So, pero happy problem nga naman. At least you're generating employment, di ba? Yes. Yun yung mahalaga doon. So, ngayon naman po na marami ng mga branches, ano naman yung mga asahan natin? Sabi niyo may franchise na, so Yes. may una na po, no? So, paano yung mga interesado ngayon, yung mga nanonood nakikinig, if you want to franchise Jaang House of Sushi, ano ba yung kailangan nila? Ano mga requirements? Ayun, una PM lang sila dun sa page ng Jam House of Sushi. Sa Facebook. Opo, yes po. So, yung mga inquiry para kung sakali yung mga target nila na location. Okay. So, after doon, meron lang kami mga application na mga bibigay. Then, i-check din namin or i-sisipin namin location before namin siya. Ayun. So, ngayon naman po sa mga entrepreneurs, yung mga kabataan, kasi mga bata pa naman kayo, kabataan, katulad natin, ayan, na gusto pong mag-business. Kasi ano naman po natin na yung iba, gusto talaga nila na may sarili silang matatawag na sa kanila. Diba? Yung ayaw nila na maging empleyado lang. So, ano ang tips ninyo sa mga gustong mag-business? Siguro para sa akin, kung gusto nyo pasukin isang negosyo, siguro yung gusto nyo talaga, yung hilig nyo. Kagaya namin, ever since Japanese food, talaga mahilig kami. Hanggang ngayon, nagtatry po kami, pag nasa isang lugar kami, hindi kami kumakain sa Japanese talaga. So, Gusto rin namin compare or what. Hindi ko madalas kayo sa Japan, no? Siya po, nakapag-stay siya for how many years. So may exposure, ano, tapos mako-compare mo yung quality, tapos, kaya hindi natin ito, dalhin natin sa Philippines. Wow. So, kailangan, Miss Monique, love nila, passion nila sila doon. So, ano pa po ang, paano kung unang try, hindi naging successful, di ba? Actually, sabi nga natin, baga try and cry, di ba? Hanggang sa makuha mo yung tama. Tamang formula, no? Tamang formula. So, kasama naman talaga yun sa pag-build ng business. Meron ba kayo, may time ba na nag-fail din kayo? I mean, syempre, all businesses, di ba? Parang nakaka-experience yata ng gano'n, ano? Actually, hindi naman namin masabing fail. Kasi ang naging sa amin challenge talaga yung isa. Kung paano namin aralin yung business niya ng father-in-law ko. So, kasi pares talaga kaming walang alam that time. So, yun yung pinaka Kabigla. Kasi corporate kayo, yun talaga yung pinakamalaking challenge sa amin yung sinimulan namin.
shops. Pero ngayon, magpa-franchise na kayo, marami ng branches. Anong reaction ng dad mo? Tuwan-tuwa po siya. Kaya proud na proud. Di ba? Opo. Hindi niya akalain na from retail, as in palengke po talaga kami. Yeah. Ganun. Tapos ngayon, may mga restaurants na. Tama. Tuwan-tuwa po talaga siya. Ano pangalan ni Daddy? Simon po, Simon Del Rosario. Hello, Sir Simon Del Rosario. Ito na po yun. Eto na siya, di ba? Are you so proud of your daughter and your son-in-law? Ayan, pinalago talaga. Tama lang naman kasi dapat per generation ay lumalago at nagle-level up, di ba? Alright, so ano po ang best seller ng Jaam House of Sushi? Actually, yung pinaka-bestseller namin is yung mga boat namin. Yan. Boat. Mga platters, siyempre, yung mga Miss Ray, sashimi. meron silang dala dito. Si Miss Ray ng ating Actually, model. yung sashimi, yan yung diyan kami talaga nakilala. Pero may photos, ayan, nakikita na naman. Ano po yan? That's Premium salmon. Sashimi. I love salmon. Yung boat, our model number 1. Yan. Iangat mo. First, sushi boat na take celebrations. for take out. For parties. Yes, ayan. Ay, nakita naman na siya sa camera. Ganyan siyang kadami. Dami. Good for how many yan, sir? Mga 12 to 15 siguro. Depende. Yan. Oo. So, this is good for parties. Yes. Tama-tama, magki-Christmas. Yes. Diba? So, ang budget, magkano naman ang kailangan i-budget ng barkada, ng pamilya kung mag-order sila ng Meron tayong mga per group, yung mga maliliit natin, meron tayong mga worth 1,349 tinatawag namin na regular boat, yung mas maliit na version. Then meron kami mga kaligyosa, 680. Ang gyoza. Yung mga gentility, tapos Pwede ng panghandaan. overload. O kasi uso ngayon na pag naghahanda, dati di ba nagluluto si mami o si daddy, pero ngayon sobrang busy, o-order na lang, kasalo-salo na. Yes. So, you can also do that, Yes, diba? opo. Potluck. Okay. So, itong boat na to mukhang barko to. Hindi siya mukhang boat, mukhang barko. Dami. So, ito yung specialty talaga. Ito Yes. yung lagi in-order. Yes po. And we can see sa mga photos na pinadala ni Miss Faye, may mga celebrities din na talagang supporters. Suki. Suki. Talagang mga suki. Yes po. Talaga. Yes po. Okay. Na-meet niyo na rin sila in person, itong mga celebrities. Si Randy Santiago. Yes, Yes po yan. Minsan po sa mga events nila, kami din po nag-event. Kasi mayroon din kaming catering. Catering po. Oh, I see. Sushi bar, sushi bar po. Sino pa ba mga celebrities? Ayan. Si Ken. Tama ba? Ken? Ay, sorry. Hindi ko makita. Okay. Tapos, sino pa? Si Mandarin Samson. Ayun. Ayan. Tapos, sino pa? Next. Christine Reyes. Oo. Oo, di ba? Bongga. Madalas mga pinagregalo nyo siya. Pinagregalo Lalo na rin kasi. yung boat na maraming gano'n na padala nyo sa ganito. Ayun nun, si Ding Dong. Okay. So, ang laki nga naman talaga. Ayan, si Miss Jessa. Oh my God, I'm so old. Sila yung kilala ko. Hindi, pero they still look young. Alright, so, ano po ang mensahe nyo sa mga nanonood at nakikinig na gusto ring na-inspire ngayon sa ating interview, gusto ring pumasok sa business? So, tayo ko sa kanila. So, syempre, kung gusto silang simulan na business, o siya, sabi nga namin kanina, una yung hilig mo, kung ano yung passion mo. Para pag ginawa mo yung isang bagay na yun is, mas makakapag-isip ka. Mapapaganda mo kung ano yung gusto mo na plano. Then, syempre, huwag yung matakot in terms of failure. So, syempre, dyan naman sa failure, dyan naman tayo natututo. Tama. Miss Monique. Saka kung, kagaya namin, okay naman na yung business mo. Stable Patuloy na. pa rin natin. Research. Saka i-improve pa rin natin hanggat maaari. Huwag tayo mag-stop doon. Kung nasan tayo ngayon, tuloy-tuloy pa rin mag-innovate pa rin tayo. Para yung success natin is tuloy-tuloy. Tama. Ayan. At alam nyo kung marami kasi mga entrepreneurs na katulad nyo, mas marami rin tayo natutulungan ng mga kababayan natin. Nabibigyan ng trabaho and then mas marami rin sa atin ang, of course, nakakatulong din tayo ultimately sa ekonomiya. Ayan. So, hindi bola yun. Totoo pong nakakatulong po ang mga small, micro, medium enterprises. Ayan. Okay, so thank you very much po sa inyo for sharing your story. It's a very successful story at sana maging mas successful pa mga future endeavors. Saan po pwedeng ma-reach ang Jaam House of Sushi sa mga gusto
gusto pong mag-order at gusto pong mag-visit sa mga branches? Kung gusto niyo po mag-order online, pwede po kayong pumunta sa Facebook page namin, Jaam Seafoods Trading or Jaam House of Sushi. Meron din po kami sa Instagram, Jaam House of Sushi. And then, kung gusto niyo naman po mag-visit sa mga restaurants namin, Okay, check nyo lang po yung mga nearest branch po sa inyo. So, ngayon po is Jaam House of Sushi Araneta, Jaam House of Sushi Taguig, Jaam House of Sushi Don Antonio, and Jaam House of Sushi Eton Centris. So, and yung mga susunod, Coming na mga branch natin, yan sa Rockwell Ortigas, Marikina, Angeles, Araneta. Dami. Dito sa Pasay, tsaka sa Alabang. Dapat Yes, meron din. Para Para meron din mga taga-South. Taga-South ako eh. Ayan. Maraming salamat po. At ayan po ang ating power couple and owner of Jaam House of Sushi, si Mr. Javern and Mrs. Monique Pasacol. Thank you. Thank you guys. Ayan. At syempre nandito na lamang po ang ating KKK. Naku, nagutom ba kayo? Mag-order na kayo ng sushi from the Jaam House of Sushi ngayong lunchtime. At magbabalik po ang KKK sa susunod na po na Sabado. Happy weekend po sa inyong lahat. Ako po si Miss K, Miss Karen Oyong para sa DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang ating oras, 11:34. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang hapit, madikit, at malupit na duming mancha. Kaya easy-easy ang lavada. Mula noon, hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS, may nagbabalik. Hatid ang action-packed games, intense plays, latest happening sa sports. Abangan ang pagbabalik ng Match Point Season 2 sa DZRH TV. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, lalong kalderos. Tanggaling pa everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Kahit para walang mahihinis, pagdating sa pera, lang plastic na babagita. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa pagdiriwang ng ika-84 na taon ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng DZRH sa sama-samang interes ng bawat Pilipino. Ngayong selebrasyon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, hangad namin ang pag-angat ng bawat isa. Pag-angat sa tulungan, pag-angat sa kabuhayan, pag-angat sa kinabukasan. DZRH 84 angat. Sama-sama tayo, Pilipino. May kabuluhan bawat umaga sa pagsisikap mo. May kaagapan ka na maang pulso ng pusong Pilipino. Katanging-tanging radyong maaasahan mo. Tatak ng serbisyong Pilipino. Ang kauna-unahang radyo, DZRH. Sugat na sa balita, DZRH. Ng katotohanan, DZRH. Ang mga kabayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Sugat na sa balita,
PPP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga madalas na problema na ating mga kababayan ay ang di pagbabayad ng mga nangutang sa kanila, maliit man o malaking halaga. Imbis na idulog pa sa korte, minsan ay hindi na lang na itong tinutuloy dahil posibleng matagal at magastos ang proseso. Pero ngayon ay may mas pinasimple ng paraan para sa kasong ito sa pamamagitan ng isang summary procedure. At maaaring pa rin itong idulog sa korte o tinatawag na small claims court. Narito ang mga dapat mong gawin sa paghahain ng reklamo. Step 1, pumunta sa small claims court at mag-inquire. Step 2, dalhin ang mga kasulatan o ebidensya na magpapatunay na may pagkakautang sa iyo ang isa o Aligam-gam na tubig. Step 3, punan ang mga kailangang forms at pagkatapos nito ay isusumite na ito agad para sa hearing. Tandaan na sa prosesong ito, hindi nakakailangan pa ng abogado kaya naman hindi ito magiging magastos. Binigyang bisa ng korte ang small claims court system na ito para ang mga kasong naglalaman ng halaga na hindi hihigit sa 300,000 pesos hanggang 400,000 pesos ay mabigyan na ng agarang desisyon ng husgado. Ngayong hashtag alam na this, dapat i-share na this. Sa panahon ngayon ay mas madali na lamang makuha ang mga personal na impormasyon ng isang tao, lalo na noong kasagsagan ng pandemya dahil nakikita ang iba't ibang mahalagang personal na impormasyon, lalo na sa mga contact tracing form. Dahil dito ay maaari kang mapadalahan ng text ng isang scammer. Maaaring nakalagay sa text message na ikaw ay may napanalunang malaking halaga ng pera o kaya naman ay may kunwaring job offer. Ayon sa kapulisan, narito ang mga dapat gawin kung makatanggap ng mga kahina-hinalang text messages. Step 1, suriin ang text message. Kung nagsabi itong nanalo ka ng premyo, isiping mabuti kung may sinalihan kang contest. Kung sinasabi naman na natanggap ka sa isang trabaho at kinukuha na ang mga personal mong impormasyon, isiping mabuti kung ikaw ba ay nag-apply sa isang trabaho. Step 2, huwag basta-basta nagre-reply sa mga ganitong text message dahil kung ikaw ay sumagot, automatikong target ka na ng mga scammer. Kaya payo ng mga otoridad, huwag pansinin ang mga ganitong scam message. Step 3, huwag na huwag magbibigay ng personal mong impormasyon, lalo na ng mga bank account information, OTP o one-time password o kaya ay credit card information. At step 4, maaaring sumangguni sa iyong telco provider o sa National Telecommunications Commission. Ngayong hashtag alam na this, dapat i-share na this. Sa phishing scam o modus, may website na pinapadala sa pamamagitan ng text o email at ang hihingi ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, address,